Breaking news mga kababayan, Senator Ping Lacson, babaliktad na kay BBM? Halaka! Di ba mga kababayan, meron pong nababalita at malakas po na ugong-ugong na magkakaroon po ng military takeover or civilian military junta. Ibig sabihin mga kababayan, para itong batas militar. So sabi ni Ping Lacson, hinikayat pala siya na sumali sa civilian military junta. Nako po. Ano naman ang sinabi ni Ping Lacson? Abay maraming nakapansin mga kababayan, tila babaliktad na si Ping Lacson. Tila merong pangarap ito. Ito yung sinasabi ng mga komento. Kasi tinanong po siya ng reporter, nung interviewer, pumayag ba kayo, Senator? Hindi ba kayo pumayag? Hindi ko naman sinasabi na ayaw kong pumayag. Aba, parang gusto rin niya, mga kababayan. Na para bang babaliktad na kay BBM? Papalag na rin ba? Hindi na rin ba kayang ipagtanggol ni Ping Lacson si BBM? Nako po, ito yung malaking question mark. Mga kababayan, kaya suriin yung mabuti ang mga pananalita o mga pangungusap na binibitawan ni Ping Lacson. Tila hindi niya na kayang ipagtanggol si BBM. May patanong kaya pa bang ipagtanggol ni Ping Lacson itong si BBM? Yun yung tanong. So ngayon po, sabay-sabay po nating panoorin ang reaction ni Ping Lacson na talagang nililigawan siya na magkaroon ng civilian military junta. Nasabi nila mga kababayan, government reset, na ang gusto nilang ilagay ay ang isang bilyonaryo na si RA, na si Ramon Ang, na siyang mangunguna. Pag nag-resign daw si BBM, si Ramon ang papalit, magiging caretaker. Pag nagkaroon ng military, civilian junta, totally reset the government. Walang senado, walang hukom. Sila po ang hahawak sa gobyerno. Naku po, nakakatakot ito. So pakinggan po natin, ang mahirap pa, pag nag-resign si BBM, kung sakali daw, yung vice presidente, hindi nila hahayaan na maupo. Nako, grabe ang plano, ang tindi. So pakinggan po natin, ano ba ang reaksyon ni Ping Lacson? Papayag ba siya? Babaliktad na rin ba siya mga kababayan? Sino ang may plano ng civilian military junta? Panoorin natin kung anong masasabi ni Ping Lacson. Sabi nila, babaliktad na si Ping Lacson na. Hindi na kayang ipagtanggol si BBM Yun lang yung tanong. Kaya pa ba? Kaya pa ba, Lacson? Yun yung tanong ni Sandro Acop ng Bulacan East. Naku po, daming comment. Sige po, ito na. Sir, tungkol lang doon sa civilian military junta, you have any information about it po? Yeah, not only information kasi may mga may message na short of confirming na meron talagang such move, but only on the part of some retired military and PNP officials. Wala namang kumontak na active. So, were you invited to join po? Yes, na mag-join at saka maging part, just in case. Ako naman, hindi naman ako nagre-reply Talagang as in dead ma. Kailan po ito nangyari, sir? Before the INC series rally? Yeah, before the INC. Nag-escalate noong before the INC rally. Nag-escalate noong lumabas si Saldico. Tapos, hindi ko alam kung meron pa nung after ng speech ni
Senator Amy. So kaya nga sabi ko, di ba, kung ako yung mag-analyze, mukhang calibrated, mukhang sunod-sunod yung mga pangyayari na mukhang coordinated, orchestrated, and calibrated. Retired police and military po ito, sir. Yeah. Oo. Sir, anong gustong mangyari? Bababain si BBM? Ganun ba? Hindi lang yun. Talagang reset. Meaning, pati some groups yung ibang groups kasi nagko-call sila total reset. Parang wala ang presidente, wala ang vice president. Tapos maski yung succession hindi po pwede. So civil military junta. Ba't hindi po kayo pumayag, sir? Unconstitutional eh. Hindi pumayag. Hindi ako nagre-reply. O mga kababayan, o di ba merong point na gusto ni Ping Lacson na sumanib po sa pwersa na ito, sa grupo o partido na gustong magkaroon ng civilian military junta. Walang pangulo, walang vice presidente, totally reset, wala ding senado, wala ding kongreso. Nako po mga kababayan, ibig sabihin, there's some point na gusto nang bumaliktad si Ping Lacson. Sabi niya, hindi ako pumayag. Hindi lang ako nag-reply. Nako, nakita pa yon. Nakita pa at na-analyze pa ng mga mapaglarong isipan yung mga huling binanggit ni Ping Lacson eh. Parang gusto rin niyang sumali sa military junta na totally reset the government. No president, no vice president. Ang magiging leader na o pangulo ay si Ramon Ang. Ito po ang pinapasabog nila na tila pinapakalat po nila. Ano kaya ang plano, mga kababayan? Totoo ba na pati si Vice President gusto nilang tanggalin at magkaroon ng military junta? Nako po, yan yung tanong eh. Nako, mukhang merong naglalaro sa isipan ni Ping Lacson. Nasasanib siya sa pwersang ito. Nako po, matindi mga kababayan ko, nakakakilabot ito. Ituloy pa natin kung ano mga sinasabi ni Ping Lacson dito. Ulitin natin. Ibang groups kasi nagko-call sila total reset. Parang wala ang presidente, wala ang vice president. Tapos maski yung succession hindi po pwede. So civil military junta. Ba't hindi po kayo pumayag, sir? Unconstitutional eh. Hindi pumayag. Hindi ako nagre-reply. Hindi ako sumasagot. Kaya nga So, ibig sabihin, pag nag-reply siya at nakapag-isip-isip siya, papayag siya. Aba, grabe si Ping Lacson ha. May plan B ha. Pag hindi na gumana at mahina na si BBM at talagang wala na. Totally erase na para bang kinagagalitan na ng taong bayan, dun na babaliktad ito si Ping Lacson. Yun yung sinasabi ng mga komento. dead na. Kasi kung magre-reply kami, discussion pa eh. Gaano po kasama yung pwedeng idulot sa bansa? Masama kasi very, very few countries like yung sa Burkina Faso ba yan? Yun lang medyo successful kasi yung kapitan na nag-take over, maganda yung takbo kasi the Captain Traore. Yeah. Kasi maganda yung tension. He retained his salary as a captain, hindi siya nagbago ng rank, tapos naging super nationalistic, pinalayas niya yung mga foreign investors na nag-exploit actually ng kanilang natural resources. Yun, pero very seldom na makarinig tayo ng military junta na maganda yung kinalabasan. And I don't think it will apply, meaning yung good results or output or outcome mangyayari rito. Can we say unstable ang government because of this? Yung may mga nagbabanta po ng military? Hindi naman unstable, kundi sinasamantala nila yung perception nila na unstable yung government. Kaya nga sabi ko, mukhang orchestrated lahat yung series of events leading up to the INC rally. Di ba mayroon pang gusto mag-infiltrate na sasali sa INC rally? Ang intention was to march to Malacanang. Hindi lang pinayagan ng INC na pinalis nila yung mga BBM design, di ba? Iba naman yon. O kaya sa mga loyalista nga
alisin nyo yung isipan na ang Iglesia ni Cristo ay sasanib sa mga maling gawain na ito. Hindi po yan gawain ng Iglesia ni Cristo. Ang isinisigaw lang dyan, yung transparency and accountability for the better government. Yun po yun. Kasi maraming naninira sa Iglesia ni Cristo na ang sigaw daw ay pabagsakin si BBM. Walang ganun. Kaya nagkakamali po yung mga loyalista nga na naninira po sa Iglesia ni Cristo. Walang katotohanan po yun. Kaya Ping Lacson, siya na nagsabi, okay? Tuloy pa natin. Matindi yung mga pasabog ni Lacson na kung sakali mangyari daw itong military junta, military takeover ito. Pero hindi daw maganda ito kasi syempre baka mamaya may sari-sariling agenda. Maging madugo itong labanan na ito, mahirap na, di ba? Stated kasama yung paglabas ni Zaldico. Yeah, yun ang analysis ko. That's my own analysis. Hindi ko sinasabing yun ang hard fact. Ano? Yun ang, kasi series eh. Parang yung pulo, parang yung pag-percolate, parang minamaximize para talaga magalit yung mga tao. Sorry sir, orchestrated by who? Ha? Sino po nag-orchestrate? Yung mga groups na interested, mga partisan. To overthrow the government, gano'n. Yeah, To replace. meron talagang obvious na moves na i-overthrow yung government. Yung message sa inyo, sir, invitation. Tama ba? So eto, mga ilang retiradong opisyal nagtatangkang magsagawa ng total reset sa gobyerno. Mga kababayan, kaya ang gusto nilang ilagay si Ramon Ang. Siya daw yung magiging caretaker. Pwede ba yon? Na wala sa konstitusyon? Kasi sabi nila, the moment that the president has to resign, automatically, the vice president will be ready to assume in the position by the president. Pag naging vacant, di ba mga kababayan? Pero ang gusto nila, total reset of the government. No president, no vice president, no Congress, no senator, no Supreme Court. Nako mga kababayan, ang tindi ng gusto ng mga buhayang ito. Hindi pwede yun. Labag yun sa konstitusyon. O anong sabi dito mga kababayan? Retirado gusto magkapwesto sa gobyerno. Pag nakauto ng mga sundalo at tao, silang magbebenepisyo kasama ng mga drobong politiko at mga drug lord na tagapondo. Sa Lacson, ikaw, sabi dyan, gawa-gawa kwento. Nako, parang gawa-gawa lang din pala ni Lacson ito. Maybe. Diba, gusto niyang palabasin na yung mga retiradong sundalo o pulis ay masasama. Yun yung sinasabi ni Randy Apyag na gawa-gawa ni kwento. Kwento mo sa Pagong Lacson. Gumagawa ka ng kwento para ituro yung mga retiradong general o pulis ay masasama ang intensyon. Yun yung sinasabi dito. Ilabas mo muna yung 64 na kongresista na may ebidensya ka mo. Puro daldal ka. Nako po, tinira pa si Lacson dito. Masyado ka bilib sa sarili mo, senator. Buhat bangko, dito, doon. Kaya ka nasusupalpal ni Marcoleta. Grabe si Junjun Molina, 5799. Total reset? Pag walang reset, tae pa rin ang Pinas 100 years from now. Lacson, totoo ba sinasabi mo o kwentong pagong lang? Nako po. Notarize ba? Tsaka pakita mo, hindi puro chismis, private spokesman ni Bangag. Nako po, sabi ni Ponpon V61. Nako, ang tindi ng mga komento, binabanatan si Lacson dito. Dapat sa'yo, nako, wag naman. Napabalik-balik dyan, pero walang magagawa. Dapat sa'yo, wag naman. Wag naman ganun. Sinungaling ka, Lacson. Nako po. Wala na akong tiwala sa taong ito. Nako po. Puro fake news pa. Baka mag-declare ng martial law si Bangag BBM. Nako po. Baka mag-civil war if ipilit nyo yan. Nakakatakot. Kung totoo ang gusto nila o sila naman ang magnanakaw ng people's money dahil naiinip na sila, hindi sila makapaghantay. Nako po, I don't think they would even invite you if there is such a plan for junta.
I don't buy it. O, tingnan nyo, ang daming pong nagdududa kay Lacson kung totoo ang mga sinasabi niya. Kasi nakikita nyo naman yung programa nila na orchestration magmula kay Gutesa, hinaharang po nila pati si Marcoleta. So ngayon, marami pong nagsasabi na gawa-gawa ni Lacson ito na in-invite siya para magsimula ng civilian military junta. Sabi nung ni Perez D, I don't buy it, Lacson. It's true that they are inviting you to join in their party. I don't buy it. Because we know you before. You're very balimbing, sabi nila. Hindi kami naniniwala. Baka naman sinisiraan mo lang yung mga ex-general na pinapalabas mo na ini-invite ka pero hindi naman totoo. Ilabas mo yung text. Ilabas mo kung sinong nag-text sa'yo. Yun ang sabi ni Ferdinand Guayabano de Manga, abogado ng Sampaloc, Manila. Grabe naman ang apelyido mo. Tindi, mga kababayan, na Senator Lacson isiniwalat na inimbitihan siyang sumali sa civilian military junta. Pero hindi naniniwala ang taong bayan. Sa tingin mo, Lacson, i-invite ka? Sa posisyon mo na yan, na balimbing? Sabi naman ni Cueva, malaki bunganga ng San Beda. Alaka, grabe naman yan. Galit na galit sila kay Lacson, mga kababayan, na gawa-gawang kwento lang ito. Kaya ano bang sinasabi dito, mga kababayan? Meron pa dito eh. So ngayon, susupal pa rin siya ng isang opisyal na dati ay Air Force Chief ito. Ito po. Tignan po natin kung ano masasabi nito. Ito po, mga kababayan. Pakinggan po natin kung anong sinasabi ng isang ex-general na si General Pokis. Totoo kaya na may military junta, mga kababayan? I-check nga natin kung totoo ang sinasabi ni Ping Lacson. Ito po, pakinggan po natin. Anong sinasabi ni General Pokis dito? Masusupalpal si Ping Lacson dito. So yan, mga kababayan, itinanggi ni General Pokis ang mga paratang ni Senator Ping Lacson na ini-invite siya na sumali sa civil military junta. Ayan, no? UPI, tinangging sila ang nasa likod ng alok na civil war junta kay Senator Lacson. Naku po, mga kababayan, so ibig sabihin, lumalabas na gawa-gawa ni Ping Lacson ito para masiraan itong grupo ng UPI na ito. Ano sinasabi ng mga komento? Wala naman pala kayong agenda. Wala naman pala kayong agenda, General Pokis. Bakit kailangan yung bumuo ng grupo at mamulitika? Dati opisyal ng militar, bakit hindi na lang kayo manahimik? Kumikilos naman ng gobyerno. Paano kung ang kumikilos ay magnanakaw? Anong gagawin mo? Dapat sa mga retired na kumakalaban sa gobyerno tanggalan ng pensyon. Labag yan sa batas. Asyumero ka din, Poki. Naku po. Mga ano ito, mga loyalista nga yung mga nagko-comment dito. Tanggalan na ang pensyon yan. Si Poki, sayang lang ang binabayad namin tax. O tignan nyo. Mga loyalista nga yung mga nagko-comment. O tama ka, Pokis. O yan, mga kababayan. SP Soto idiniin na walang magandang maidudulot. O, tignan nyo. Ito, check na natin si Ping Lacson at Tito Soto. SP, kung may sinasabi sa Senator Ping na nagyaya sa kanya para sa isang civilian military junta. Hindi namin napapag-usapan eh. Ako na mabanggit na ganyan eh. Basta sa akin, ay importante. Everything should be constitutional. Kahit ano pa yung mga ikakay iniisip ng mga kababayan natin o iba nating mga kaibigan, we
we must avoid being banana republic pagka ganyan ang mga iniisip ng iba. We remain steadfast when it comes to the Constitution. Yun dapat ang masunod. Kahit ano pa man ang idea nila. Makakabuti po ba yung isang civilian military junta, SP? Hindi, I doubt it. It'll be very difficult. Anything unconstitutional as far as running the government is concerned, we will turn into a banana republic. Anarchy. So yan mga kababayan, sabi ni Tito Soto ay banana republic pag unconstitutional. Pero yung isinusulong nila kay Sara Duterte, ayaw nila. Ayaw nilang sundin ang batas. Bend the law. Ako po mga kababayan. Sinasabi natin, matindi ito. Matindi itong mga banat na ito, mga kababayan. So yan lamang po ang ating bahagi. Anong masasabi niyo po sa pasabog ni Senator Ping Lacson na in-invite siya o na-call up siya? Lacson, baka gusto mong sumama sa military junta. May position ka. Mataas ito. Baka naman paninira lang ito ni Lacson. Tinanggi ni General Poques wala kaming alam dyan. Baka gawa-gawa nyo lang yan. Naku po mga kababayan. So yan lamang po ang ating bahagi. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Ako si The Wonders Philippines. Salamat po. Diba yung mga ito si Tito Soto, Ping Lacson, General Bronner, Gibo Teodoro ay nasa listahan po ni Saldico, mga kababayan, na 51 na opisyal na nakinabang po at nasupalpalan ng malaking halaga na bilyones. Yun lang, mga kababayan. So, saan kayo maniniwala? Kay General Poques o kay Pampilo Lacson, Tito Soto? I-comment nyo, mga kababayan. Ako si The Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy, for a better Philippines. Salamat po.